Pasadahan natin ang Marikina after Batangas. Sasagot to Marikina, isa sa mga pinagtuunan natin ng pansin kahapon. Tama ba, nandoon ang ating kapitbahay na si Gerard de la Peña para magbigay sa atin ng update. GDP, nasaan ka ba? Mukhang tuyo-tuyo na. Yes, mga kapitbahay, nandito ako ngayon sa Malanday Elementary School, dito pa rin sa Marikina, dahil itong eskwelahan na to ay ginagamit nga na evacuation center para dito sa mga taga Malanday. Pero actually, there are over 36 evacuation centers dito sa Marikina dahil, alam mo naman, as we all know nga, itong Marikina ay laging suki na ng mga kalamidad at kinakailangan nila laging mag-evacuate tuwing malalakas ang mga pag-ulan. So dito napupuno pa rin ang mga evacuees, itong mga evacuation center kahit wala nang baha ngayon dito sa Marikina dahil nga ang daming mga evacuees na hindi pa rin makauwi sa kanilang mga bahay dahil nasira raw ang mga ito. At kanina rin nag-ikot-ikot tayo dito, naku grabe yung dumi, yung putik at yung basurang iniwan ng bagyo dahil kahapon nga ako nakita niyo yung report ko, umapaw kasi yung Marikina River at naiwan nga dito sa kalye yung putik at mga basura na nanggaling sa ilog. Oo, narinig ko nga yung mga putik at basura talaga, ang dami. Pero actually kanina kausap namin si Vice Governor Mark Leviste ng Batangas at tinatanong ko siya kung yung mga stocks ng kanila mga gulay, mga prutas, mga agricultural crops ay yung stocks nun ay nasira o naapektuhan. Narinig ko yung mga negosyo daw dyan sa Marikina, pati yung mga stocks nila ng prutas at gulay dyan daw, apektado daw talaga. Chiki, wala akong narinig na diretsang confirmation kung pati itong mga stocks ng gulay at prutas ay naapektuhan. Pero one thing for sure, Chiki, ang sabi ni Mayor Marcy Chodoro kanina sa amin, marami daw talaga mga negosyo na naapektuhan dito. In fact, kanina may isa ako nakausap na negosyante, yung kanyang pinaka-workshop pinasok ng baha. So kanina dolinin sila at kinakailangan nilang magsara ngayong araw na ito. So bukod doon sa damage ng baha doon sa kanyang mga paninda o yung kanyang mga equipment, yun ding damage na lost income opportunity rin para sa araw na ito dahil kailangan nilang magsara. Oo. Tama ba yung reports, GDP, na yung gamot para sa leptospirosis, yung doxycycline ba yun? Parang ganun yung tunog ay kulang daw dyan sa Marikina dahil ang dami daw nasa evacuation centers, kulang daw yung supply nila nun. Sorry, Chiki, wala pa akong confirmation tungkol dyan sa balitang yan. Kasi kanina, as of lunchtime, ay nakakapagpamigay pa sila ng doxycycline dito sa isang evacuation center dito sa Marikina. Pero mukhang mas maraming na-displace ngayon kumpara dun sa Ondoy, no? Tama yan, Chiki. Ang sabi ni Mayor kanina ay slightly above Ondoy, yung bilang ng mga bagyong Karina, dahil kung i-compare mo doon sa bagyong Ondoy, parang mas malawak yung pinsala ngayon nitong si Karina. At ang isang itinuturo nga dyan, Chiki, ay yung dahil sa pagde-dredge nila ng Marikina River, lumawak ito kaya medyo mas maraming flooded area. Pero ang bright side naman nito, mas madali rin nag-subside yung tubig baha.